So guys, tapos na akong magluto ng tanghalian. So syempre yung aking kalat kailangan ko ding linisan kasi maya-maya is magpapaligo na ako doon sa kay Lolo Papa. Ay, Diyos mio. Nag-anuhan na kami guys kasi may check up siya mamaya mga 4. Mga ang alis pala niya is alas 4 pa. So, nagtawag siya sa akin kasi nagpapabihis na siya sa akin, guys. Ganun yung style niya, guys, pag hindi ko pa siya binibihisan agad. So, may mga dahilan yan siya kasi naihi siya sa niya, sa pajama niya, kahit hindi naman, ayan, So, nung pagtawag niya sa akin, habang nagluluto ako, sabi niya naihi na daw siya sa pajama niya. Tapos tinanong ko siya, iihi ka. Sabi niya, hindi. Nakaihi na ako sa pajama ko. Sabi ganun sa akin. Pero, hindi naman talaga yan siya nakaihi, guys. Naghanap lang talaga siya ng paraan ba para mabihisan ko na siya. Ganun yung style ni Lolo Papa, guys. Pagka, ko siya. Kasi gusto kasi niya, pag niya, bihisan ko siya agad. Hindi man pwede kasi nagluluto ako. Inuuna ko yung apo niya kasi aalis. Sabi ko, nag-anuhan ka na guys, Margie. Aywan. Siyempre, sabi ko sa kanya, unahin ko muna yung apo mo bago ikaw kasi alas 4 ka pa naman aalis. Sabi ko sa akin, hindi, kailangan makabihis na ako. Magbihis na ako para sabi ko, alam ko yung mga lakad mo kasi tinitext ako ng anak mo. Hindi ka naman nalilit pag ka, sabi ko, hindi ka pa nga naliligo paliguan pa nga kita. So, ganun siya guys, So, kaya nag-anuhan kami doon kanina. Sabi ko, ano gusto mo? Sige, hatiin ko muna tong katawan ko. Para yung isa sa iyo, yung isa doon sa mag-aayos sa mga kailangan na dapat ng mga apo sa apo. So, kailangan talaga sa mag-aalaga ng mga ganitong na yung kagaya sa akin. So, kailangan talaga guys yung mahaba yung pasensya ba. Kasi hindi pwedeng ganun kasi dapat lang sana kung kung sa kanya lang ako. So, kahit anong oras magtawag siya is nandoon ako. So, nung nagtawag siya sa akin habang nagluluto ako, gumagawa ako ng tuna sandwich. Ilalagay ko yung mga dapat dalhin ba sa lagayan. Sus, nakadalawang doorbell siya guys kasi hindi ako lumapit agad. Gawa nang nag-alit pa ako doon. Sabi ko, huwag mo akong kasi alam ko yung bawat galaw mo ditong alam ko, bawat alis mo. Sabi ko sa kanya, guys, parang awa mo na Lolo Papa. Mag-antay ka kasi hindi naman kita hindi ko pwedeng hatiin yung katawan ko. Kung ganun. So, tinext ko yung boss ko. Sabi ko, anong oras po ba sunduin dito si Lolo Papa? Pero sinabi na sa akin na ang niya is 4 to 6. Yung ni Lolo Papa. So, tinext ko ulit para maniwala talaga siya. Sabi ko, ito yung text ng anak mo. Sabi ko, alam ng dalawang anak mo yan at saka ako pag may mga lakad ka kasi tinitext ako ni ate. Sabi ko ganun. So, parang kumalma siya guys. Nung sabi ko ganun sa kanya, hindi ka maniniwala. So, sige, mag-ano ka. Sige, ito, katawan ko. Sabi ko ganun sa kanya. Parang napipiko na ako kasi nag-ayos pang ako doon sa Kasi yung pasensya ko nga guys, nahaba-habaan ko. Pero syempre pag ganito ka kumite, naintindihan ko naman kasi nga matanda na Pero kapag kahit sino guys sa ganitong sitwasyon na hindi lang sa yung trabaho, so mapipikon talaga. Napipikon talaga sa So ako hanggat kaya ko, parang kinokontrol ko ba? Pero dahil nga gusto niya yung masunod yung sa kanya,
yung sa sarili niya, gusto niyang siya talaga unahin. Hindi ba pwede kasi alas 4 pa nga yung ano ko, yung ano niya, yung sundo niya. Sabi ko, hindi ka naman malilate. Sabi ko ganun sa kanya. So parang umaas yung ano ko, yung boses ko pa kanina sa kanya. Sabi ko, bawat kilos mo dito, alam ko, bawat alis mo, alam ko. Kaya parang awat mo na, mag-antay ka. Kasi hindi ka naman iwanan doon ng doktor. Kasi makapinalty daw siya. Eh, hindi naman siya dialysis. Check up naman siya. Sabi ko sa kanya, kailan ka ba nag-dialysis na nag-relate ka? Eh, ngayon hindi ka naman magda-dialysis. Check up ka lang naman. Sabi ko, bawat dialysis mo maaga pa. Kasi ang ano kasi niya guys is 11. Pagka-dialysis niya. Then, ibabiyahe pa, so tama-tama. So, kung malilate man sila, hindi ko na problema yun. Kasi, alas 10 pa lang ng umaga, is tapos na yun siya. Yun, sabi ko, kailan ka ba nag-dialysis na nalilate ka? Yun, sabi ko, ganun sa kanya. Sabi ko, parang awa mo na, huwag mo ako madamiin kasi may ginagawa ko ako. Sabi ko sa kanya, sige, sinong unahin ko, yung apo mo paalis na ngayon, or ikaw alas, mamaya pang alas 4. Sabi ko, ganun sa kanya guys. So, kailangan talaga mahaba ang pasensya. Dahil tao lang naman ako, oy. So, syempre, kahit nakakataas talaga ako ng ano. Pero maya-maya naman, sinasabihan ko siya na, ano na. Kaya, mag-antay ka kasi alam ko yung trabaho ko. Alam ko yung ano mo. Bawat schedule mo sa pag-ano. Yan. So, mga kapwa ko dyan, so guys, habaan nyo pa. Siguro naman, ako lang naman ata yung ganito noon. Ang trabaho, alaga sa tapos ko doon sa ganito. Katulad sa sinishare ko lang guys, yung kung ano yung mga ko guys, kasi araw-araw kong mga ginagawa dito. Hindi ko talaga maiwasan na magtataas dito ng pilay. Yan, kagaya ngayon, binigyan ko siya ng pagkain. Sabi ko, kumain ka muna kasi pagkatapos mong kumain, pahinga ka kunti, tapos maligo ka na. Sabi ko pagkasabi ko, maligo na tayo. Natawa siya guys, sabi niya sa akin, maligo na tayo. Ano isusuot mo? Gumanon pa siya sa akin. Sabi ko, maligo ka na, hindi ako. Paliguan kita. Sabi ko, sabi ko, tawa-tawa ka dyan, ha? Inis mo ako. Ganun siya, guys, kapag ano ba. Sabi ko, ito, masaya, okay ka na? Pinakita ko nga yung text ng anak niya. So, konting pasensya pa. Masama naman guys, no, na yung sinagot-sagot ka sa ano. Pero yung sa akin kasi guys, hindi yung pagsagot eh. Kumbaga, inaano ko lang yung kasi pilipilit na niya. Pagpihis na siya. Sabi ko, imbis matulog ka pa para makapag-relax ka pa. Haba pa ng oras alas 12:30 pa lang. Sunduin ka alas 4 pa lang. Matulog ka na. Para mamaya, maganda yung hindi ka antukin. Ganun siya guys, ganun siya ka more pasensya pa sa ko. Kasi hindi ko pa siya napaliguan guys. Ayun pa siya, sabi ko matulog ka pa kasi mamaya ka pa maligo. Parang gusto talaga niyang magbihis na siya. Sabi ko, gusto mong magbihis? Sige, magbihis ka dyan. Unahin ko muna yung apo mo. Siya guys, nag-relax siya kasi parang napansin yata niyang nainis. Nainis na ba ako? Pinupilit niya yung gusto niya sa buhay niya. Hindi ako sa tatay ng best ko guys kasi kahit pa inalagaan ko naman siya. Imagine, bago ako natutulog yan sa gabi, kahit masakit na yung ulo ko, naanuhan ko siya kasi
para hindi siya magutom ng hapong gabi. So ako, dahil kami lang naman dito na iiwan lagi, hindi ko maiwasan na mainit din yung ulo ko. Tao lang naman ako, nagkakaano din oh. Pero hanggat maaari, hindi ko siya sinasagot guys na yung ano na, yung nakakasama na sa loob na hindi. Sagutan kami kapag meron siyang gusto na yung parang, yung kagaya niya na gusto na niyang magbihis na kahit matagal pa yung ano niya, oras niya. So hindi ko siya sinusunod yan guys kasi unang-una, baka maihi siya or magdumi siya. So another ano na naman, hanggat ano pa, sabi ko sa kanya, kasi baka madudumi ka or ano, tapos nakabihis ka na. So panibagong bihis ka na naman. So hanggat hindi pa naman mo oras, huwag ka munang magbihis. Yun yung inaano ko sa kanya guys. Eh, huwag ganun. Kasi ako may ginagawa din ako. Sabi ko sa kanya, hindi pwede lulupapa na pagka gusto mo, isusunod. So, hanggat mahaba pa yung oras mong ano, hindi pa kayo alis, diyan ka muna. Kasi gusto ko kasi guys, umalis siya, gusto siya. So, malinis siya. So, tapos na siyang umihi, tapos na siya magdumi. So, para at least wala nang problema. Diba? Kasi kung madumi siya sa pantalon niya or sa ano, problema ko din yun. Kung maraming nakaka-relate sa ganitong sitwasyon na ano. Kasi yun yung ano ko guys. So, yun yung technique ko sa kanya para lahat walang problema. So, yun, nakikita niyo naman kung gaano kadumi pa yung bahay, no? So, ito pala is para to sa oxygen niya. Sa yung nilalagay ba sa oxygen kasi kailangan yung mineral. So, kunti na lang, mababaliw ako eh. Pero salot ako guys sa mga ano dyan, sa mga katulad kung yung napagtyagaan ba nila. Tyagaan ba nila yung ganitong trabaho? Eh ako, hindi ako sure guys kung hanggang kailan ako magtyaga. Kaya kong trabaho guys, kaya ko sa ano, pero yung sa pag, ano nga, pagpapuyat nga or sa ibang ano pa, yung kagaya niyan, yung sa style nga ni Lolo Papa na, ano, hirap yung ano, yung yun lang talaga yung trabaho. At least kahit papano, nandoon sa kwarto niya, nakabantay sa kanya. Hindi tulad sa akin na, siyempre may ginagawa pa akong iba. Diba? Hirap na ano talaga. So napakaano naman yung ibang nagbabantay sa matatanda ba na ganito na hindi lang caregiver. So lahat gagawin. So napakaano naman nila, napaka-perfect naman yun, no? Kung yung lahat ginagawa tapos nagbabantay pa ng ganun. Tapos chill ka pa rin yung ganun ba? Yung hindi ka magagalit, so parang intindihin mo yung alaga mo, ganun. So, napaka-perfect naman nila ganun kung hindi talaga sila magalit. Diba? So, yung guys, hanggang dito na lang yung ano ko. So, naglalabas lang ako ng ano, yung aking nararamdaman sa buhay. So, bye guys. Thank you for watching. So, pasensya na sa mga vlog ko na laging ganito. So, yung content ko na ganito lang, napaka-boring, pero may nagsusupport pa din sa akin, meron pa din nagko-comment. So, yun guys, sa lahat ng mga nag-ano sa akin, nag-comment, sa mga nag-subscribe, thank you po. Salamat ng marami sa inyo. Sa lahat ng mga nakaintindi sa ano ko, sa vlog ko, sa mga manunood pa, salamat po sa inyo. Thank you guys sa mga suporta nyo sa akin. Thank you for watching. Ano ba? So hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa inyong lahat. Bye guys! God bless! Have a good day! Ingat po lahat!